You called me, I answered to follow you. You guided me when I walked. You chose me to tell them about your word. You used me that I may be heard. You called me, I answered to follow you. You guided me when I walked. You chose me to tell them about your word. You used me that I may be heard. I'm drowning in the sea of your joy and your grace, overwhelmed with mercy flowing. With the waves of your love for my days, I will sing of your glory. I'm in I'm in all my days I will sing of your glory. I'm in I'm in all my days I will sing of your glory. I call you
tumayo para sa panimulang panalangin. Hallelujah, Jesus. Natutuwa po kami at nagagalak na nandito kami, aming Amang Diyos. At salamat po sa pagkakataong ito na binibigay mo sa amin para magsama-sama, dakilain ka, papurihan ka, sambahin ka. Maraming salamat po. At tinataas po namin ang aming mga sarili kung nakikita mo po na meron kaming mga bagay na makakahadlang sa pagpuri sa iyo at pagpapasalamat, patawarin mo kami at linisin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa banal na Espiritu na magbibigay buhay sa aming gagawin para sa iyo at sa mga hinanda mo para sa amin. Maraming salamat din po na ikaw yung magtuturo at ang banal mong Espiritu ang mag-i-instill sa amin ng mga salita mo. Mga salita mo na aming magiging gabay, magiging kalakasan, at mag-i-encourage sa amin na magpatuloy at hanapin ka. Salamat po sa kalakasang iyon na ibibigay sa amin. Sa kalakasan ng aming pananampalataya, sa pundasyon na walang makakagapo sa pagmamahal namin sa iyo at sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. At salamat po sa enjoyment na ibibigay mo sa amin na kasama ang presensya mo. Tunay pong walang salita na makaka-express o makakahigit sa piling mo. Kaya salamat po. Salamat po sa patnubay mo. Salamat po sa pagbabasbas mo sa lahat ng mga hinanda mo para sa amin ngayon. Sa mga lahat ng pagpapalang matatanggap namin. At ito'y magiging lakas namin at magiging patnubay namin para ibahagi din sa iba. Para ibahagi sa iba, Lord. At para makita na nila ang aming testimony na walang ibang Diyos na dapat dakilain, walang ibang Diyos na magbibigay ng tunay na buhay, walang ibang Diyos na magbibigay ng daan at katotohanan para sa mga hinaharap namin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at sa pangalan ni Jesus, pupurihin ka namin at i-glorify ka namin. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Sabi po sa Psalm 113, purihin niyo ang Panginoon, kayong mga lingkod ng Panginoon, purihin niyo siya. Purihin niyo ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang pangalan ng Panginoon ay dapat papurihan. Maghahari ang Panginoon sa lahat ng bansa, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi mapapantayan. Walang katulad ang Panginoon na ating Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa itaas. Yumuyuko siya upang tignan ang kalangitan at ang sanlibutan. Tinutulungan niya ang mga dukha at nangangailangan sa kanilang kagipitan. At sila'y pinararangalang kasama ng mararangal na tao mula sa kanyang mga mamamayan. Pinaliligaya niya ang baog na babae sa tahanan nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa araw po na ito. Hallelujah! Hallelujah! Mula sa pagsikat
sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Minsan pa, mula sa pagsikat. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Hallelujah! Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mo, banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Amen. Ang kabutihan mo'y aming aawitin.
dapat pong purihin ang ating Panginoon, hindi lang po dahil mabuti siya sa atin, kundi siya po ang Diyos. Nag-iisang Diyos na buhay. Nag-iisang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Purihin po natin siya! Purihin natin siya! Hallelujah! Hallelujah! Salamat o Diyos! Salamat, salamat, salamat Panginoon! Hallelujah! Patuloy po natin purihin ang Diyos. Ilaan po natin ang ating mga mata, puso at isip sa Kanya lamang. Saka na po natin problemahin ang mga gagawin po natin ngayon. Let's just enjoy, 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 enjoy His presence today. He is in our midst. His presence is here. His presence is here. God is with us. God is with us. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, oh Diyos. Purihin ka. Purihin ka, purihin ka. Purihin ka, oh Diyos. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, walang katulad mo, Panginoon. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, Diyos. Ikaw lamang, Diyos. Ikaw lamang, Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagtulong niyo sa amin tuwing kami nangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa comfort tuwing kami nalulungkot. Salamat po sa joy, sa peace. Salamat po sa protection, sa provision. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, 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 Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Tapat ka, tapat ka, tapat ka, O Diyos. Tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ka, kahit kami nagkukulang, tapat ka, O Diyos. Tapat ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Lahat ng labi magsasambit ng lahat ng inyong ginawa, Panginoon. Lahat ng inyong ginawa, lahat ng inyong ginawa, lahat ng inyong ginawa sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, 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 salamat. Salamat, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory be to our God. We praise you, we thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa mga nandito po sa loob ng simbahan at sa mga nanonood po ngayong araw na ito, mahal po tayo ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Hayaan niyo po na ang kanyang yakap ang bumalot sa inyo ngayon. Kung ano man po ang inyong nararanasan, pinagdadaanan, God is for you. God is for you. God is on your team. God is on your side. God is fighting for you. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. We should only believe. We should only believe, only believe, only believe in His Word. Mabuti po ang ating Diyos. Mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. As we take our seats, let's continue to be in the attitude of worship. Maraming salamat po.
Yes. What time is it again? What time is it? It's giving time. Of course, every Sunday meron tayong giving, and this is an opportunity for us, of course, to worship God sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. This morning, let me read to you sa Mark chapter 12, verses 41 to 44. Ito po yung the widow's offering or the widow's mite. Ang sabi po dito sa verse 41, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth. The poor widow has given more than all the others who are making contributions, for they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Amen. Ano po ang ipinarating sa atin ng portion na ito ng scripture this morning? Yung pagbibigay po ay nasusuka sa ating faithfulness no mga puso po natin. Whatever be the amount, according to our hearts, let us give it freely to the Lord. Minsan po, meron nagsasabi, ano po yung pagtatiles ko? Wala naman akong trabaho. Ano po yung pagtatiles ko? Ang liit naman ng sweldo namin kasi kulang pa nga sa aming mga kinakailangan, sa aming mga gastusin sa bahay. Ano yung pagtatiles ko? Pero this time, let us be reminded that even the poor widow, ang sabi dito, binigay lahat na meron sa kanya. Lahat ng meron sa kanya. So wala po tayong ipagkakatiwiran that what we cannot give sa ating Panginoon. We cannot give our tithes sa Panginoon sapagkat kung ano po meron tayo po, ano po yung natatanggap po natin, we can give freely sa Panginoon. Not just the 10%, but more than that 10% na nais mo ibigay sa Panginoon, you can give it freely sa Panginoon. Because the Lord always looks at our heart. Yung puso natin mapagbigay, ang lagi pong tinitingnan ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Yung puso na lagi may kagalakan sa pagbibigay sa Panginoon, ang sukatan ng ating pagbibigay. Kaya po, whatever amount that you are going to give this morning or this time sa Panginoon, give it freely to the Lord. Whatever you have received, give it to the Lord more than the 10% na pwede po natin ibigay sa Panginoon. Amen? Because lahat po ay nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Ang lahat po ay nanggagaling sa Panginoon. And just a small portion po ng ating kinita ang ating ibibigay sa Panginoon. But yung widow po nito, he gave what he has. Kung ano man yung meron siya, ibinigay niya po lahat sa Panginoon. Kaya this morning, ang hiningi lang sa atin na 10%, but we can give more than the 10%. Amen po? Sapagkat magbibigay tayo with a thankful heart, with a grateful heart before the Lord. Kaya po sa mga nandito po sa ating live audience, request po you can get your envelopes right now. At tayo po'y tumayo at manalangin. At para po naman po sa mga nasa tahanan po, we encourage the head of the family para po you get the tithes of the family and you can give it po sa church. Ang ating pong church office ay meron open po every Monday hanggang Friday. You can drop it dito po sa office. You can look Pastor Nolan and give your tithes po. At para po din sa mga nais na magbigay po ng through sa BDO, andyan po, naka-flash po tayo sa screen, ang ating BDO account, BPI account, at ating pong GCash. So wala po tayong reason para po hindi makapagbigay sa Panginoon. Amen po? So tayo pong lahat ay tumayo and let's offer to God our offering, our tithes and offering this time. Pinupuri ka po namin, dakilang Diyos, sapagkat ang lahat ng aming tinatangkilik ay nanggagaling sa inyo. It is our privilege, Panginoon, to give back to you for all the things that we have received. More than, Panginoon, ay binibigay niyo sa amin. Kaya sa pagkakataon to, Father, may kayo may matagpuan yung tapat
na nagbibigay ng mga tinatangkilik po namin, more than the 10%, Panginoon, more than, Lord, Panginoon, kami bibigay sapagkat patuloy niyong pinagpapala ang aming mga buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos, kayo po ang maluwalhati sa puso mo namin as we give our tithes and offering. Inyo pong matunghayan ang puso po namin, Panginoon, na patuloy na nag-o-obey sa inyong mga ipinapagawa sa amin. Malaya niyo pong tanggapin, dakilang Diyos, aming makaloob na may kagalakan sa aming mga puso sa umaga ito. Maraming pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. We can give our tithes po line by line. Okay. Praise your holy name. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Yung mga nasa bahay po, Communion Sunday po, baka nakalimutan. Please, prepare na po your communion. We'll do it later after the message po. All right. Can we turn on the light dun sa likod po? Can you turn to your left and to your right at kumaway po kayo sa kanila? Glad to see you. Glad to see you really. Mamaya magchikahan tayo. Ayan. Sa mga nasa bahay po na nagwo-worship ay nami-miss nyo yung mga ganito mga bagay. Iba talaga yung nasa loob ng templo. Okay, kaya next Sunday po mag-sign up po kayo. At sa mga vaccinated na po na senior citizens at higit sa 65, basta po you come at your own risk na po. Gano'n naman na talaga ngayon. Kasi siyempre hindi na natin, mas pinapahalagan talaga natin yung kalagayan ng ating spirito sa ganito mga panahon. Anyway, all right. Greetings po. Second half of the year na po tayo. Did you realize that? Nasa second half na po na tayo ng 2021. Grabe, grabe. Ano ba nangyari sa January to June? Parang walang masyadong nangyari, walang kaganapan. But we're glad that the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Kumbaga, kapag ang isang matuwid ay lumalakad sa mundong ibabaw na ito, ang kanyang mga hakbangin ay ginagabayan ng Panginoon. There are times na nadudupilas, may times na parang nalulubak, ganyan, o kaya naman naliligaw ng konti, babalik naman, madedetour, pero sa dulo-dulo pa rin ito, the steps of a righteous man are ordered by the Lord, kaya ikaw ay patuloy na ina-uphold ng Panginoon, ikaw ay pine-preserve ng Panginoon, ikaw ay sinosustain ng Panginoon. Yes, hallelujah, kaya may buhay pa tayo ngayon na ini-enjoy. Alright, nasaan kaya tayo kung wala ang Panginoon? Nasaan kaya ako kung wala ang Panginoon? Thank you, Lord. Our series title for this month of July is God's Kind of Family. God's Kind of Family. Ito yung uri ng pamilya na gusto ng Diyos. Okay? So, ngayon pa lamang sinasabi ko na po sa inyo na posible ang salita ng Diyos na ating mapag-aaralan sa buwan na ito ay makaka-offend, masasaktan. Pero mas maganda na po yung nasasaktan. Kesa po, parang wala na kayong nararamdaman, ibig sabihin yun, baka may kalyo na ang puso. Maganda po yung nasasaktan. That's the working of the Holy Spirit inside of us. Parang minsan masakit, pero later on makikita mo, ito pala kung paano pala ako ginagano ng Panginoon, dinudurog ng Panginoon para lumabas din yung iyong magkuminang ka bilang mina, okay, maging precious ka sa harap ng Panginoon, okay? Ang part 1 po ay the kind. Anong kind of family? It is God-established kind. Okay? So may dash po yan kasi adjective po yan, God-established. Kumbaga, ito po ay tatag ng Diyos. Kumbaga, tinatag ng Diyos na pamilya. Okay.
Pero bago po lahat yan. Okay? Bago po lahat. Sa mga nagno-notes, mag-notes po kayo ha. Alright, let's prepare our Bible in the book of Genesis. Okay? Genesis chapter 1 and 2. Ihanda nyo lamang po yan. Whenever I mention the verse, madali nyo na pong i-open. Pasensya na po sa mga naka-New Testament lang ang hawak. Wala po dyan. Okay? Kasi Old Testament po, the first book of the Old Testament, Genesis. Alright. Okay, so naka-ready na po kayo. Tingin na po kayo sa akin kung ready na po. Ayan. Ang gagawin po natin ngayon, sige, let's look at this picture. Ayan. Okay? Ano ba, isa nangungulangot ba yung batang yun? Teka lang, hindi naman, no? Ganun lang naman. Kala ko nasa ilong eh. Alright. Nag-iisip. Okay. Ang gagawin niyo po ngayon sa bahay at dito sa church, pumikit po kayo. Ayan. Pumikit po kayo at hahayaan ko po kayong i-envision ang inyong family mga 15 to 20 years from now. 15 to 20 years from now. I'll give you 15 seconds. Ano na kaya itsura ng pamilya mo? Okay, baka dumiretso na sa tulog. Okay na, tayo, pwede na. Okay, sige po. Sa older adults, okay, mga older adults na mga nandito, hindi ko alam kung ano nakalagay sa bubble ng inyong pag-iisip. Pero baka naisip nyo na din na kapiling nyo ng Panginoon that time. Yes, sa mga, mga nasa 80s, or 70s, 80s, 90s. Okay. Kapiling niyo ng Panginoon. And you cannot see the picture anymore ng family mo dito. Pero masaya-masaya ka na sa pamilya ng Diyos, okay? Sa presensya ng Panginoon. Okay, pero kung hindi naman nakarating dun yung bubble ng iyong pag-iisip at in-envision mo, baka in-envision mo na din na yung gagamitin mo na iyong St. Peter, mga mahar, tsaka yung life plan. At pwede nang gamitin. At sino kaya ang dadating sa iyong lamay? Ayan. Sino kaya yung mga mananatili pa rin nakasama ko sa ganung panahon? Nandyan pa kaya ang mga anak mo, kasama mo? Umikanya-kanya ng buhay, ang lalayo na sa'yo. Sino naiwan sa'yo? Baka may mga apo ka pa bang kasama dyan? Okay. Or umuwi ka na ba sa probinsya? Anong nakita mo sa future na yan? Okay? Yung mga middle adults na nandito, yung medyo nasa 50s, ganyan, 40s, middle adults. Ano naisip nyo sa family nyo? May sarili na kayong bahay, haya-hay ang buhay. Kukuya-kuya ako, habang nanonood ng mga K-drama. Okay, siguro mga anak nyo talagang, na sila rin, successful na rin, baka yung iba dyan, may pamilya na din, ganun. May nagsisimula ka na rin mga baby, ganyan. Marami na rin nakapag-asawa. Nasa kaya kayo nagsisimba during that time? Dahil asenso na kayo, baka nasa mga mega church na kayo, wala na kayo sa Jake Lam. Baka naisip niyo ba yun? Okay. Or unless na lang maging mega church ang Jake Lam, pero hindi ko na iniisip maging mega church ang Jake Lam. Okay? Paparamihin na lang natin yung mga sambahay. Yung bahay niyo gagawin nating simbahan. Okay? Yung mga young adults na nandito, naisip niyo po ba? Yung mga young couples pa, ang liliit pa ng anak niyo. 15 to 20 years from now, may nakagraduate na rin sa kolehiyo, ganyan. Okay? Malamang yung business mo ay thriving na. Yes! Okay. Say amen pag gano'n yung mga pangarap nyo din. Okay. Malamang ay yung pamilya nyo ay nakaka-travel here and abroad. Wala nang pandemya. At baka marahil yung iba sa inyo mga young couples at FSY na nandito. Okay. Na-envision nyo ba yung pamilya nyo na magiging kayo'y pastor ng isang iglesia at may pastor's kids? Why not? Coconut, di ba? Malay natin. Baka yung katabi nyo ay magpapastor pala sa future. At yun ang pamilya niya, di ba? Tingnan nyo lang. Kung gusto nyo i-declare nyo. At
At question sa mga audience na marami po tayo, by that time ba nasa compassion ka pa? Nawa, wala na. Pag nasa compassion ka pa by that time, ibig sabihin yun hindi ka umasenso. Dapat nga ngayon pa lamang yung mga asensado na kayo na nagva-volunteer na umalis sa compassion. Ibig sabihin nun, pina-aasenso na kayo ng Panginoon at yung budget na yun ibibigay na lang sa ibang tao. Ganun. Pero sana hindi mo isip, naku, sa compassion pa ako 20 years after, sarado na ang compassion by that time. Oo, sa totoo lang po, tapos na po talaga yung kontrata natin, inuubos na lang po. Ayan. Anytime pwedeng mawala. Okay? Do you envision na umuusad na iyong buhay? Pero do you also envision that your family is serving the Lord? Sana nasama naman yun dun sa bubble. Para hindi yun yung bagong kotse, bagong bahay. Di ba? Kumusta kaya yung magiging utang nyo by that time? Ha, Lord, bayad na yan by that time. Bayad na. Hindi, huwag na pabutin 15 years, Lord. 2 years lang, 3 years. Lord, bayad na. After 15, 20 years, baka nagbabayad ka pa rin. Kawawa naman. Di ba? Parang, di ba? O, ang magandang vision, yung pamilya nyo na ang nagpapahiram ng pera. Yung pamilya mo na ang tumutulong sa iba. Hallelujah. Di ba? Okay. Pero tanggapin natin yung katotohanan that the family today is deeply fractured. Kumbaga sa pundasyon, sa mga nasa construction business, kapag yung pundasyon po ay may crack, kung yan po ay may uka, kung meron po yung kalawang at hindi magandang materyales ang mga gamit dyan at hindi tama ang pagkakalapat dyan, talagang masisira po yung buong structure. Kaya kailangan matibay ang pundasyon. Tama po, sa mga nasa construction, alam mo po yan. Dahil ang definition ng pamilya sa panahon ngayon ay ibang-iba. Ang layo-layo. Sobrang challenged ang definition ng family ngayon. Ano nga ba ang pamilya ngayon? Bakit kamo hanggang ngayon challenge? Kasi maraming naging problema ang pamilya na nag-create ng ang daming wounds dito sa puso na hindi na-treat. Kaya dala-dala lahat ng mga individuals yun. Kaya yung picture ng pamilya, kung paano ito tinatag ng Panginoon, ang layo na. Ang layo. So maganda po, we need to hear the truth again, okay, sa foundation ng pamilya. Okay? Yung foundation ng marriage, ng family, para ma-experience ng mga tao yung healing grace niya. Kailangan bumalik tayo sa origin. Let's go back to its origin. Let's go back kung saan una nagsimula ang lahat ng bagay. Baka nga hindi natin alam yung simula, kaya parang wala tayong idea na ito pala yung gusto ng Panginoon. Meron po isang Ireland cardinal na nandyan. Sige nga, papakita po natin. Sabi niya, the family based on marriage as the foundation of society is a truth revealed by God in the scriptures. Ito daw po ay one of the most precious human values, yung pamilya. At sinasabi na niya, kardinal pong Katoliko po ito sa Ireland, sinasabi niya, yung pundasyon na yan, nasa Biblia talaga yan, nandun talaga yung katotohanan. So ang premise ho natin dito, kapag hindi ka masyadong naniniwala sa Diyos, at hindi ka naniniwala sa sinabi ng salita ng Diyos, hindi mo paniniwalaan itong mga origin na ito at itong pundasyon na ito. Okay? Ano pong sabi dyan? Next po. Meron isa ba akong 9 dyan? Okay. Commitment to marriage as the basis of the family ay bumabagsak, nababawasan po kapag ang pagkilala mo sa Diyos ay bawas. Kapag yung pagtitiwala mo sa salita ng Diyos ay bawas, yung iba nga'y wala.
Kapag ang sinusunod mong moral standard ay kung ano yung uso, ano yung trend ngayon sa pamilya, ano ba yung nangyayari sa mga artista, ano ba nangyayari na parang kinikilig ka sa ibang mga sitwasyon, kung doon ang basihan mo, naku po, mababawasan po talaga yung commitment mo sa pamilya, sa marriage. So, maaga pa, guho agad ang pamilya. Okay, ang purpose po ng mensaheng ito is that we will know that God started the family. Sa Diyos ko nagsimula yan, ang pamilya ay, yun yung unang simulang-simula, hindi muna society, hindi muna komunidad, hindi muna pamayanan, kundi pamilya muna. Okay? At hindi lang basta individual lang. Okay, si Adan lang, okay na hanggang dulo, Adan lang. Hindi po eh. Pamilya agad. It began in Him and from Him. Okay, the first point is, 2 points lang po ito. Basahin po natin sa English, go. Even before the fall of man, God had already established the family. Bago pa po nagkasala ang tao, itinatago na ng Diyos ang pamilya. Kaya pag binasa po natin yan sa Genesis chapter 1 and chapter 2, kasi sa chapter 3 pa lang po, nalaglagan tao, nagkasala. So sa 1 and 2 pa lamang, wala pang kasalanan po sa panahon na ito. Okay? Tignan po natin yung 1:27 to 28. Yan po yung Tagalog, nasa screen po ninyo. But let me read to you in English. So God, 1:27-28. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Nandiyan po yung Tagalog version. Okay. Ano pong first point natin under this? Unang-una, letter A, wala pa pong tao nun. God created man. Okay, wala pa. Basta yun ang simula. Mga lahat ng living things na nandiyan, halaman, okay, lahat po, alam na po natin yan, paulit-ulit na po yan, sa OSL, memorize na po natin yan. So, God created man. Bakit po importanteng malaman ito agad that God created man bilang pundasyon ng pamilya? Okay. Para walang magmalaki sa atin. Nasa Diyos lahat nagsimula, lahat. Okay? Kasi pwede natin sabihin sa ating panahon ngayon, bakit? Galing naman ako sa nanay ko, galing naman ako sa tatay ko. Egg cell naman ang nanay ko, sperm cell naman ang tatay ko. So hindi ako clinate ng Diyos. Ang clinate lang, si Adan at si Eva. Pag trace po natin lahat ng genetics niyan at chromosomes, babalik at babalik, may nag-aral na po niyan. Nung trace nila yung isa, mga henerasyon, bumabalik din po sa Biblia. Kaya walang pwedeng magmalaki sa atin lahat na, halimbawa yung lalaki, okay, sabihin ng lalaki, kaaway niya yung misis niya, sabihin niya, oy, misis ha, ikaw ha, kinuha ka lang sa tadyang ko, ha? Intindihan mo ba yan? Sasabihin ng misis na inaaway din niya asawa niya, aber, patingin nga nung hiwa dyan, kakapain ko yan kung kulang yan. Sa totoong buhay, hindi kulang yan. Hindi pwede ipagmalaki mo na ikaw yan dahil sa'yo. Ikaw yung bida. No. Babalik at babalik lahat tayo sa Diyos. Okay? And hindi lang basta ganun po. Okay? Letter B, He created man in His own image. Alam na natin to. Ano yung image, Pastora? Yung sa wangis ng Diyos. Bakit? Ano bang wangis ng Diyos? May mukha ba siya? Ganito. Wala po. Hindi po yan ang tinutukoy dyan. Yung wangis na tinutukoy dyan, na image, ay yung pagiging spiritual being ng Diyos. Na tao lang ang binigyan ng spirit being. Okay? Yung mga hayop, wala yung spirito. Pero tao lang ang may ganun. Kaya talagang special, mataas ang standard. Okay? Kasi wangis ng Diyos. Hindi nag-evolve lang from something, nag-evolve.
Hindi lang, it just happened, basta bigla na lang, may pumutok. Lumabas na si Adan tsaka si Eva. May nagbukang, kawayan. Si malakas at si maganda. Okay. Walang ganon, okay. At hindi tayo result of chance. Hindi lang, basta bigla na lang eh. Okay. Hindi po. Talagang sinadya ng Diyos na gawin tayo na hindi lang basta ganon, kundi sa wangis niya. Mataas ang standard. Iba ang pamantayan. Iba ang pamantayan. Hindi ka-level ng hayop. Dahil magkaiba ang DNA ng hayop at ikaw. At hindi ka makikipagrelasyon sa hayop. Bakit importante po itong puntos na ito na sa wangis ng Diyos tayo? Para malinaw po, malinaw na ang kasama mo sa ilalim ng bubong ng bahay mo ay hindi hayop. Kaya wala ka dapat tatawagin sa bahay mo na hayop ka. Hindi siya hayop. Tama po? Ilang beses ninyo nang nasabi yan sa ibang tao, pag galit na po kayo. At ilang beses mo rin ginagawa na parang tila hayop ka, kaya ka nasasabihan na hayop ka. Bagay, hindi. Pagkain, hindi. Oo. Ginagamit ng tao? Pwede, kasi minsan ginagamit lang. Sinusuot? Oo, minsan pan-display lang. Hindi, tao talaga. Pakisabi ho sa katabi nyo, dyan sa bahay nyo, ikaw ay tao. Yan, ikaw ay tao. Ako ay tao rin. Yan. Duktungan nyo, hindi ka hayop. Sabi mo sa kanya, pasensya ka na, natawag kitang hayop ka. Ay, nako. Kapag ibang pagtingin kasi na talagang tao yan, na create yan ng Diyos sa wangis niya, tapos sinasabi mo sa wangis ng Diyos na hayop siya. Mananampalataya ka man o hindi, ang sinasabi lang dito, bago pa nagkasala ang tao, kailangan mo na makita agad yung pustos na yun. Yang taong yan, ginawa rin yan sa wangis ng Diyos. Okay, letter C. God made human, okay, male and female. Lalaki at babae agad yung binabanggit, hindi pa man din nalaglag ang tao, hindi pa nagkasala ang tao, yun na agad ang premise, male and female. Simpleng-simple. Simpleng-simple, hindi komplikado. Hindi pa nagkasala ang tao dyan, purong-purong pag-iisip niya. At ang tingin ng Diyos talaga, at ang tingin nila sa sarili nila, they have equal dignity, they have equal value, they have equal worth before the sight of God. Both are precious in His sight. The male and the female. But what happened? Sinisingit ko na po agad dito para maka-associate na po tayo. Dahil walang sinabi po dyan ng NB na tinatawag or non-binary. Ang non-binary po, nandyan po sa ating screen, ay people who do not identify their gender as male or female. Okay? According to Facebook software engineer na si Brill Harrison, sabi niya dun sa Associated Press, nung siya'y nagpa-press conference, siya po nag-work sa project na ito tungkol sa NB na tinatawag na non-binary. Sabi niya, baka para sa marami sa inyo, wala lang tong project kong to. Pero sa mga konting tao dyan, ang laking impact nito sa buhay nila. Okay, bakit niya nasabi yun? Na yung project tungkol sa NB, ay gano'n na lang impact because the time na siya ginagawa niya yung project, he was already turning from male to female.
Kaya gano'n na lang yung gigil niya. Okay? So, ito po yung sinabi niya sa ABC News, okay, na 58 gender options. Okay, hindi niyo mababasa yan ngayon dito sa taas, pero pag-review niyo po sa inyong at gusto niyo i-google, makakita niyo po yan. 58 gender options. Isa lang po yan sa pinili ko. Actually, merong 72 yata, may 78 gender options. Okay, ano pong mga sample dyan? Hindi lang male-female, merong agender, yung walang gender, gender fluid. Sabihin dyan, kahit saan. Meron ditong gender questioning. Meron po diyang pangender. Ay, parang pandesal lang, pangender. Okay, ibig sabihin, maraming gender. May transman, transwoman, transsexual, two-spirit. Ang dami pa po. Kung ikaw siguro nagtatrabaho sa sa civil service, ikaw yung OB-GYN, o kaya, naku, ano kaya isusulat mo? Di ba? Or later na lang niya, malilito ka, di ba? It will be a confusing world. Pero alam niyo po, the Bible, never, the Bible tells us that God did not create people with a non-binary identity. Walang-wala pong ganun. Male and female lang. At hindi kahit kailan binanggit ng Diyos na some have more than one gender. Para sa iba, higit pa sa isa yung gender nila, wala pong binanggit ang Biblia, nor did He let them decide. Walang makikita kayo sa Biblia, sige Adan, anong gusto mo? Male ka or female ka? Wala pong ganong choice. God assigned the gender. Amen. Kaya woman taken out of the man. So meron talagang woman at man. At ang gender po, ang proposition niya ay or lang. Or. Either you are male or female. Huwag kayong parang check na nga, and or. Pwede pa sa pastora kayo, ang gender ko, and or. Walang and or. Or lang. Hindi pwedeng both. And the vast majority of men and women sa Biblia, makikita niyo po yun, living within the biology that they are born with. Okay. Bakit po importanteng foundation to sa pamilya? Mahalagang po pundasyon ito dahil ginawa ng Diyos na ang lalaki at babae para saan po? Sa procreation. Ayan. Next. Okay. Procreation by natural means. Ano po yung procreation? Ito po yung pagpaparami. Pagpaparami ng tao. Yan po yung isa sa mga purposes kung bakit po may ganyan na pagbuo ng pamilya at may marriage na sa Genesis pa lamang. Para sa procreation, para po sa pagpaparami ng tao. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Sige, magparami. Kasi nga wala pang tao nun. And by natural means, natural. Kung ano yung create the Lord na pagsisex, pagtatalik ng dalawang tao, yun po. Ng lalaki at babae, male and female na pagtatalik, natural means of procreation. At never pa, syempre, walang in vitro po noon. Okay? I'm not offending those who are doing the IVF. I'm just saying yung foundation. Okay? Kung paano po ito nagsimula. Ano ba yung procreation na tinatawag? The sexual activity of conceiving and bearing offspring. Okay? Yung pagtatalik. At yung act of begetting, yung magge-generate na po ng bagong buhay. Ng bagong baby. Yan. Yan po kasi ang disenyo. Kaya, bakit importante sa procreation? Kapag parehong lalaki at parehong babae ang magtatalik, hindi po ito makakabuo ng anak. By natural means. Tama po ba ako? Kahit naman siguro hindi tayo nag-aral ng siyensya.
Hindi talaga pwedeng mangyari yun. Natural biological means. Yes, they can adopt, but the vision of the family, the kind of family that God has established, is getting blurred. Hindi na ho yung malinaw na pamilya design ng Panginoon, kundi very blurred na po siya kapag ginawa natin yung picture na yan. At may nag-research po dyan at may ginawa po siyang video tungkol dyan. Paano kung lahat ay same-sex union na? Titigil na po ang childbearing. Mauubos po ang bata. Wala na po. Tatanda at tatanda yung generation na yan na walang magkakababy na. Kasi wala na mga anak by natural means. Kasi lahat na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Huwag niyo kong tignan ng ganyan. Huwag niyo kong tignan, parang nalulusaw po ako, pero alam ko, nag-iisip po kayo, no? Marami po kayong questions. At serye po ito. Okay, serye. Kung mga questions niyo, baka masagot po sa ibang linggo. And letter D, God gave a suitable helper for man. Genesis 2:18, then the Lord God said, it's not good that man should be alone. Hindi daw po mabuti ng tao, yung lalaki ay nag-iisa. Ito po ay pre-fall, okay? Ito po ay nagsisimula pa lamang ang mundo. So I will make him a helper, suitable helper for man. Bakit po yun ang kanyang konteksto? Okay? Wala namang water sprinkler noon, wala pang ibang pwedeng tumulong, pero kailangan, sabi ng Diyos sa design niya, talagang suitable helpmeet or helper. Katulong, pastora kayo, wag katulong. Helper, partner, okay? Hindi po yun yung konsepto na katulong yung babae, kundi meeting the needs of one another. Bakit? Sabi ng ibang translations, this helper is just like him. Ibig sabihin, tao din. Okay? Kasi alam ng Panginoon Diyos, yung mga hayop, hindi naman talaga siya tutulungan dun sa kanyang needs. At hindi ganun, hindi ka bababa na yun yung hayop ang makakasatisfy sa iyong needs bilang lalaki. So, ibig sabihin, hindi kabayo, hindi iguana, hindi unggoy, hindi, kahit mababait pa yung mga hayop na yon during that time. Kahit kailan, hindi yun ang binigyan ng Diyos na authority para po tumulong sa lalaki, okay, to govern or rule all the animals and the plants. So, ibig sabihin, yung lalaki, yung babae, yan silang dalawa talaga mag-partner para to rule over, to have dominion. Okay. God has already established that there will be a man and a woman who will be joined together. Siya ang nagbasbas, siya ang nag-declare, siya ang nagtatag, siya nag-establish no more, no less. Pastor, bakit walang mga seremonya? Wag natin kasing i-equate po yung ginagawa natin ngayon sa time na yun. Okay? Hindi po ganun kasi yung picture. Tayo na lang po kasi nag-arte-arte ng mga ganyang marriages. Okay? Pero the author of marriage was already God during that time. Ang Diyos na po yan. Okay? No more, no less. Nasa puso niya na ang lalaki magkakaroon ng kasama sa buhay to do the task together. So, yung mga may asawa po dito na lalaki, can you say amen? Praise God dahil meron po kayong helpmeet. Yan. Say praise the Lord kung may helpmeet po kayo. Okay. Yung mga babae naman na kayo ang nag-helpmeet, nagsisisi ba kayo na kayo ang nag-help? Kasi pastor, ginagawa ko helper. Helper lang. Hindi talaga helpmeet. Okay. So, nawa hindi po. Talaga nilagay po kayo ng Panginoon dyan to be a partner ng inyong spouse. Okay? Bakit mahalaga ito? Kasi habang maaga pa, ay naisin na ng tao na ang Diyos ang magbigay ng tamang tao. Kaya importante po itong God gave a suitable helper upang itong lalaking ito ay hanapin na ang kalooban ng Diyos. Lord, yung suitable helper po. At hindi lang basta yung maganda. At hindi lang basta yung malambing, naklingi. Ay, love na love ako nito. Hindi. Ang hahanapin mo, Lord, yung suitable helper for me.
Yun talagang sinadya mo, pinlano mo para sa akin. Ganon din yung babae. Lord, I pray that I will be a suitable helper or helpmeet to the man that you have prepared for me. Am I addressing this, of course, sa mga single pa? Habang maaga pa. Ngayon pa lamang, kahit kinder pa lang kayo, mag-pray na kayo. Ako, may mga ganyan kasi, kinder pa lamang nag-I love you-han na Okay. So, sabihin niyo sa mga anak niyo na, sige anak, pag-pray natin. Na paglaki mo, the Lord will give you the suitable helper. Okay? Dapat po kasi complementary. C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. Nagka-complement po, akmang-akma po na ginawa na Diyos. Okay? And letter E, God bless them to have dominion over the non-humans. Ano po ibig sabihin nito? Pinagpala po sila na pareho po silang binigyan ng authority to rule over. Ano pong ibig sabihin yan? They were blessed to be of greater value than the earth. Dan kung ano yung mga material na bagay na nandyan sa paligid, mas may value yung tao. Kesa dun sa create na ibang bagay na non-humans. The fact na yung tao ang binigyan ng rulership and dominion sa mga hayop, sa mga na lumilipad, nasa tubig, at sa mga halaman at mga alaga niyong mga kung ano-anong halaman ngayon sa garden ninyo. Okay? You have greater value. You have greater value than non-humans. Pastora Kay, bakit mahalaga to sa pundasyon? Naku, napakahalaga po to. Para ma-warningan ho tayong lahat na kailangan mo mas pahalagahan yung tao. Hindi ibig sabihin na hindi mo na aalagaan yung mga non-humans. Alagaan, syempre. Alagaan din yung hayop, kailangan alagaan. Pero yung daga, huwag niyong alagaan. Ako, may napatay kami kahapon sa bahay. Siyempre, alam na po natin yung ecosystem. Okay. Ang point po ay i-value natin yung tao na create ng Panginoon higit pa sa mga non-human. Kailangan makita agad dito ng magpapamilya na mas mahalaga ang isa't isa kaysa mga alagang aso o pusa. Mas hinihimas dapat si Mrs. kaysa kay Muning. O yung motor. Mas himas na himas pa yung motor. Very basic po yun kasi naman. O no, di ba? Mas kinakausap dapat ni Mrs. si Mr. na may kasamang lambing kaysa sa mga halamang inaalagaan, sa mga platong iniimis. Pagdating sa halaman, ang sweet-sweet. Oo, magbunga kayo, magbulaklak kayo, ha? Pagdating sa bahay, yung asawa, kumakasigaw, di ba? The humans have far greater worth. Hindi naman makakasama yun sa langit, Bakit importante? Para mabigyan ng tamang paggalang ng mga bata ang nakakatanda sa pamilya. Ano po? Alam niyo naman po, sa mga panahon ngayon, di ba? Kaysa lagyan ka lang na nagyan ng medalya sa iyong pinagtatrabahuan. Na hindi ang prioridad mo ay puro increase na lang ng sahod, gastos dito, gastos doon, bili ng kung ano-anong bagay, updated lagi ang telepono, ang cellphone. Pero yung paggalang sa magulang na may far more worth than the money. Lalo na ngayon pinag-uusapan namin minsan sa mga pastor, mga tao ngayon pag may pera na parang nakakalimot na. Yung nakapagtrabaho lang parang naiba na yung mundo nila. Bip bip. Tamaan. Praise God. Praise the Lord. Diba?
Nagkapera lang, parang wala na, mas bastos na. Malalakas na ang loob kasi may pera. Tatrabaho. Mas binavalue mo ba yon? Yung trabaho mo ay mawawala din yung pagdating na araw? Ang matitira, ikaw. Ang tanong, sasama ka ba? Kung yung mga human authorities dito sa mundong ito, hindi mo ginagalang, paano mo paggagalangin ng Diyos? Okay. Bakit importante ito sa foundation ng pamilya? Para mas gamitin ng pamilya sa kabutihan ang pinagkakakitaan kaysa waldasin sa mga material na bagay na walang katuturan. At sa simula pa lamang, lagi nang hanapin ang kalooban ng Diyos. Okay? Please take note that all this I'm talking about ay nangyari before man sinned. Binigay na lahat ng Diyos yung pundasyon. At mamaya babanggitin ko yung isang pundasyon, throwback sa Genesis. Paano pa kaya ngayon na nagkasala na ang tao? Mas lalo nating kailangan sundin yung guidelines at standard ng Diyos. Okay. Napansin ba natin kung paano at sino ang nagpagulo ng isang maayos na pundasyon na ginawa ng Diyos para sa tao? Sino ang may sala? Paano nangyari yun? Ang gulo-gulo na ngayon ng konsepto ng pamilya. Huwag po kayong maghalit sa akin. I am just showing you God's kind of family that He has established already in His Word. I know that there are things that will trouble you kasi baka nasa sitwasyon kayo talaga na mahirap. Kumbaga, nasa hanging bridge. Hindi nyo alam kung magtutuloy kayo doon sa ganong sitwasyon. Aatras ba kayo? Or magpapatihulog na lang sa hanging bridge? I hope not. Finish the message today, alright? Alam niyo po sa point number 2, ito po yung inaffirm ng Panginoong Yesus sa New Testament. Okay? Even in the New Testament times, tapos na, nagkasala na ang tao. Okay, lahat na po, sunod-sunod na po yan, nagkasala na po tayong lahat. Jesus affirmed what God the Father has taught them in Genesis. Okay? Maging sa bagong tipan, pinagtibay na ni Jesus ang sinabi ng Diyos Ama tungkol sa pagpapamilya. Okay? Kaya sabi niya sa Matthew 19, please open your Bible sa Matthew 19. Alright? Ayan, nasa New Testament na. Yay! Makakabasa na po sila. In Matthew 19, ang topic po nito ay marriage and divorce at ang mga ka-question ang kausap ni Lord John ay mga Pariseo. Okay? Mamaya isang sitwasyon naman, mga Saduseo naman ang sitwasyon. Okay? Ano sabi na Matthew 19:4? And he answered and said to them, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? So doon pa lamang sa Matthew 19, nung nagtatanong ang mga Pharisees, ang sagot na agad ng Panginoon, ang tanong kasi ng mga Pariseo, okay lang ba, legal ba na ang lalaki ay divorce niya yung hiwalayan niya ang kanyang asawa for just any reason? Okay. Okay ba na hiwalayan kahit anong dahilan? Okay. Ang sagot ng Panginoon, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? Tapos may kasunod na binanggit dyan. Tapos hanggang verse 6, sinabi na ng Panginoon, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Okay, mamaya na po yan. But the first point is, dito sa panahon ng Panginoong Yesus, in-emphasize din niya yan. Kumbaga, kung ano yung sinabi sa Genesis, in-emphasize din niya sa book of Matthew. Okay, nung kausap na yung mga Pharisees. Ang male po sa Hebrew ay Zakar. Okay, kasi sila yung nananakal. Okay, Zakar, a biological male, and female, Nekeba, biological female. Pag sinabi pong ganyan, kaya ko po nilalagay na may kanya-kanyang salita talaga. Ibig sabihin, hindi talaga pwedeng mag-mix yan.
Okay? Sa original niya na Hebreo, may sarili talagang word yung male, may sarili talagang word yung female. At hindi yan pwedeng maganon. Okay? He did not add the words, sige, I created male and female kasi hindi rin kami sure dito sa God, kami kung male kami or female. Wala namang sinabi sa Bible na hindi sila sure na kung male or female sila. Walang ganun. Okay. Ang Diyos, okay, hindi gumamit ang Diyos ng non-binary gender pronouns. Okay? God is not gender neutral. Kumbaga, kahit wala, kahit okay lang, kahit neutral lang. Hindi ganun eh. He did not say anything about there being a non-binary gender. Wala po. At inaffirm po yun ng Panginoong Yesus. Okay? Kasi baka ayaw nyo ng Old Testament eh. Dapat sa New Testament tayo. Si Jesus, inaffirm niya lahat na sinabi dun sa Genesis. God chose to incorporate gender and sexuality as part of His very good creation. Diba, pansinin niyo po, lahat ng other creation, good, good, good. It was good, it was good. Pero pagdating sa tao, very good. Hindi po yun grade, Ibig po sabihin, mataas ang standard. Sabi ni Craig Nelson, the Bible does not make a distinction between biological sex and mental gender. Hindi pinaghihiwalay. Sa Biblia po, walang sinabi diyan na parang iba yung biological sex, kung ano yung iyong genitals, okay? Kung ano yung creation sa iyo ng Panginoon dito, na genitals mo, na magkaiba siya dun sa iniisip ko. Naku, nakikita ko itong part na dito, pero iba na isip ko. Tatanggalin ko. Naku, iba na isip ko dito. Walang ganun eh. Kung ano yung nasa sa'yo, yun na yun eh. Walang distinction na kung ano yung nasa isip mo. Kasi yung parang puso ko iba eh. Wala pong ganun. Okay. And sabi niya, abnormalities, mutations, and gender confusion is a result of the fall in the Garden of Eden. Okay, alam na po natin yan. It's ultimately because of the sin na pumasok talaga sa human race, na nag-cause talaga yung mga DNA anomalies na parang, okay. Kung very good kaya noon ang tao, tingin niyo ba very good pa rin siya ngayon in terms of how he sees himself? Okay? Ang reflection lang po natin siguro pagdating sa ganito sa sinabi ni Jesus to confirm kung ano yung abomination sa Panginoon ay abomination. Ano po ibig sabihin yan? Kung karumal-dumal talaga sa harap ng Panginoon, karumal-dumal talaga. Pero hindi natin sinasabi na karumal-dumal ka. Karumal-dumal, yung hindi mo pagtanggap na ikaw ay male or female. Pero hindi ka karumal-dumal. Precious ka nga sa sight ng Panginoon eh. But the Bible will not call you by any other name. Yung mundo, tatawagin ka ng kung ano-ano. Okay? LGBTQ+, queer, lahat na. Pero we're going back to the Bible. We are not condemning yung naging bahagi ng ganitong society. But we are seeing these people from the perspective of God through His Word. And we will continue to do so. Halimbawa na lang sa pamilya ko, may nagsabing parang nagugustuhan niya ay lalaki, babae din. Ibig bang sabihin, siya ay karumal-dumal sa harap ko, to anak ko? Siyempre hindi, anak ko yan eh. Pero ang aayusin natin sa buhay niya, yung pagtingin niya sa sarili niya. At kailangang maigiya siya ayon sa pagtingin ng Diyos sa kanya. Yung identity niya sa Diyos. Pero karumal-dumal yung anak ko, hindi anak ko eh. Ganun din ang Diyos po eh. Create niya tayo, hindi tayo karumal-dumal. Precious nga tayo. We are His treasured possession. Pero yung mga ginagawa, dahil nga nagkasala ang tao, yun yung nagtutulak sa isang tao na gawin yung mga ginagawa nila. Okay.
And there are many verses, gusto nyo lang isulat. Sa Genesis 19, okay, sulat nyo. Wala po kasi dyan. Sa Genesis 19, makikita nyo po yung Sodom and Gomorrah story. Pag naintindihan nyo po talaga yung buong picture na yan, makikita nyo po talaga na hindi gusto talaga ng Diyos yung ganong klaseng buhay. No po? Sa Leviticus 20:13, sa mga nagno-notes po, sinabi dyan na kapag if a man lies with a male, okay, na parang siya daw ay babae, both of them have committed abomination. Hindi lang yung isa. Hindi lang yung bakla, hindi lang yung tomboy. Pareho po silang committing the abomination. At ang masaklap pa nga doon sa Old Testament time, they shall be put to death. They shall be put to death. At may alam ko pong may ibang bansa dito sa Southeast Asia na kapag nakakita po ng ganyan, ng mga queer po talaga pinapatay po nila. At siyempre sa Christendom, we don't do that because we value their lives. Okay? Romans 1:27, alam na po na, lagi ko pong tinuturo ito, na talagang gumive up na rin ang Diyos. Okay, nagkikwento dyan si Paul na ginive up na ng Diyos yung mga taong ganun na, yung talagang ganun na talaga yung ginagawa nila. Okay? Parang Paul was explaining there na hindi sa lahat ng panahon ay okay. There will be a time na talagang kakalusin ka. Kasi bibigyan ka ng chance ng Diyos na ayusin ang iyong buhay. Pero there will come a time that God will give up on you. Okay? Dahil nga, hindi pwede niyang tignan ang kasalanan. Okay? Hindi niya pwedeng gawin yan. 1 Corinthians 6:9 and 10, ganun din po yan. Okay? Parang kinote lang po sa yung Leviticus, 1 Corinthians 6:9 and 10. At sa 1 Timothy 1:10, binanggit po dyan yung mga for the sexually immoral, for those practicing homosexuality, ka-level po niya yung mga sinungaling, mga mandaraya, mga ganun po. Basta what is contrary to the sound doctrine, okay? Kung meron mang malisyosong tao na kukunin itong mensahe na ito out of context, I pray in the name of Jesus that that person will come to know Jesus Christ, that he may understand. Pag pinakulong po ninyo ako, sasama ko kayo lahat, ha? Because we are talking about God's principles. And I will not be ashamed. I will not fear what man can do to me as long as I am presenting to you ano ba talaga ang design ng Panginoon Diyos. Again, serye to. Kaya wag mo muna ako idemanda, ha? Pagtapos na ng serye, maboborn again ka din. Letter B. Jesus explained marriage on earth and marriage in eternity. Okay. So, nung sinasabi na ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, throwback tayo sa Genesis 2, na sinabi dyan, so the Lord God caused deep sleep, pinatulog niya si Adan, at habang tulog siya, kinuha daw niya yung isang tadyang, at sinarado niya, walang peklat yun. And the rib that the Lord God had taken from the man, He made into a woman. Tapos, this at last is bone of my bones, sabi niya, and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Tapos sabi sa verse 24 sa Genesis pa lang, 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Okay. So yan din mga bagay na yan, sinabi din ni Lord sa Matthew 19. So anong point? Marriage is important. It was deemed important to provide a solid basis for the family. God has set up this lifetime commitment and relationship between a man and a woman. So ito na po talaga yung solid basis ng pamilya. Pag hindi ginawa ng Panginoon Diyos yun, dun pa lang at inaffirm ni Jesus sa New Testament, ay kagulo.
Grabe, imagine mo, random lang yung pamilya. Okay, tayong dalawa, pamilya tayo. Mamaya, iba na naman ako. Ang gulo ng mga pairing. Napakagulo siguro niyan. Ano po? Parang unrestricted, bahala na kung sino. Ay, napakagulong community niyan. Kaya ang galing nga ni Lord inayos niya lahat. God intended that the fullest and most satisfying expression of two becoming one flesh would be found in the marital covenant. Sabi po yan ng Quest Study Bible ni Zondervan. Okay. Ano pa po? Jesus conveyed the message that the man shall start his own family and be together with his wife away from their own families. Nako, pastor, okay. Marami kang makakaaway. Pa yan ang topic mo. Sabi po dyan, Genesis pa lang, wala pa kasalanan ng tao. Sinabi na agad ni Lord, a man shall live his family. Nasaan ang pamilya ni Adan? Wala naman. Bakit sinabi agad ng Diyos yun? Naaalis ka sa pamilya mo at magsasama kayong asawa. This is the principle of living and cleaving. Imagine niyo, Genesis pa lang, sinasabi na yan. Alam na ng Diyos talaga na magkakaroon ng maraming problema kapag ikaw ay sumiping pa rin sa magulang forever. Huwag niyo ko awayin, ha? Genesis to, ha? Oo. Kung yan naman ang nangyayari sa buhay natin, kasi Pinoy tayo, alam mo naman tayo, clannish tayo, cliquish tayo, family knitted together tayo, ganun kasi tayo eh. Kahit na 60 years old na, kasiping pa rin sa atin, mga ganun ba. So, huwag niyo ko awayin. Sinasabi lang po natin that God's kind of family, maaga pa, pinipicture na ng Diyos sa atin. Kapag ikaw ay mag-aasawa, talagang iiwan mo yung pamilya mo para bumuo ka ng isang pamilya. Amen po, kahit na po nasasaktan kayo. Opo. Ganun po. Kaya huwag tayong magtaka, ba't ang dami natin problema? Kasi, ano talaga. May problema sa disiplina sa bata, may problema dun sa biyenan, sa manugang. Yung pera, hindi magkakasya-kasya. Sinong sasagot ni ganito? Yung ang gastos-gastos ng ang nanay mo. Ay, mga ganun. Ako. Ang daming diskusyon, pero naku nakabukod yun. Pastor, na kapitbahay lang. Kahit pa paano may step ka na rin na bumukod, at is kapitbahay. Pero delikado pa rin yun. Madaling mapuntahan, ibiyenan. At mangingialam, bakit ganyan ang ulam nyo? Kaya talaga, para ma-avoid, okay? Kailangan talaga, sa mga mag-aasawa pa lang po dito ha, pag-isipan nyo na po yan. Pastor ako, siyempre, nag-iisa na lang yung nanay ko. Of course, we are Filipinos. We know how to take care of them. But I am just presenting to you God's kind of family na in-establish niya. I'm just presenting it to you. Now, it's your choice. Alam mo naman po yung what is best for your arrangement. This is doctrinal time, okay? I'm presenting the doctrines to you, the principles of the Bible of living and cleaving. Can you say that? Living and cleaving. Alis ka sa pamilya mo, magki-cleave ka dun sa asawa mo, kayo na. Pastor, hindi mo kasi sinabi, umalis ako sa nanay ko, sumama ako dun sa asawa kong pamilya. Hindi po, hiwalay talaga. Okay. Ganun din. Okay. The man and the woman will be leaving their parents' households, and the man and the woman will be joined in one flesh union. Okay? The man and woman forming a new household. Okay, malapit na po ako matapos. Okay, bakit po mahalaga ito? Kung maaga pa sinabi na ng Panginoon ito, kailangan po natin gawin. This is foundational. Pansinin niyo po yung mga tahanang ginawa agad dito, mas bawas po yung problema nila. Hindi ko sinasabing mawawala yung tulong, kundi mas bawas yung problema, relationally. Okay?
Anong cause nito? Disobedience of man. Wala, tigas sa ulo natin eh. Okay. So, huwag tayong magtaka kung bakit ang dami nating hinaharap ng problema. Matthew 19:5-6, ang sabi po dyan, they are no longer two but one flesh. So what therefore God has joined together, let not man separate. Jesus teaches that divorce is contrary to the will of God, and it is His intention that marriage last a lifetime. Ina-affirm lang ni Jesus kung ano yung tinuro na sa Old Testament, na divorce was never an option before. Okay? Why is this important? Para maaga pa, ang matatag na pundasyon ay pagsasama ng lalaki at babae na hindi paghihiwalayin ng tao. Yung kanyang tinakda at tinadhana para sa isa't isa na kahit anong unos ang pagdaanan at kahit anong pagbuhos din naman ng biyaya, maayos na magsasama bilang mag-asawa. Divorce was not an option as God established it. It was not an option. Kahit na tayo na lang daw ang isang bansa na walang divorce, dahil lang gagaya lang tayo sa ibang nasyon. Anong cause nito? Bakit nagkakaganito? Kasi nga hard-headedness of man. Yun naman sinabi sa Biblia. Kaya lang naman may ganyan, sabi ng Panginoon Jesus, kasi matigas ulo nyo eh. Pero hindi pa rin niya sinasabing option yun. Hindi niya sinasabing that's the ideal. Ang sinasabi niya, sige, kaya nagka-divorce kasi nga, matigas ulo nyo. What else? Polygamy was never an option when God established it. Kaya ka, pero may kahawak na iba. Okay. Hindi rin yan option na maramihan. Pastora, kaya ang daming Bible characters na hinahangaan natin sa Bible na ang daming asawa. Pero look at their lives. Look at their biographies. The stories of their lives. Naging maayos ba? Hindi. Nagsuffer po sila. Mga insulto, kamatayan, kahihiyan sa pamilya. Ang dami po. Ang daming consequence ng polygamous life nila. Kaya gagayahin natin si David na gano'n, hari siya, idol natin. Hindi po. Because again, it was not an option. Pero they suffered the consequences ng polygamy. One man to one wife. Yan po ang ideal. Monogamy, yung isa lang, na isa lang. Yan po yung ideal talaga. Yung poly, marami. Parehong hindi po talaga pwede yung polygamy, monogamy po was ideal. Of course, pag namatay po yung asawa, sinabi naman ng Biblia na pwede na. Okay. Jesus teaches that marriages are here on earth but not for eternity. Kasi nagtanong naman yung mga Saduceyo, Matthew 22, mga Saduceyo naman po nagtanong. Kasi yung mga Saduceyo hindi naniniwala sa may buhay dun sa langit. Okay, na may buhay dun sa pagkatapos yung resurrection. Kaya parang hinuhuli lang nila si Jesus na kapag tignan nga natin, paano kung namatay yung ganito asawa, sinagot na gano'n, tapos nakailang asawa na siya, 7 asawa niya, sige nga, Jesus, sino asawa niya sa langit? Mga tanong ng pilosopo lang po yun. Gusto lang nilang sabihin si Jesus, kita mo, may problema ka talaga pag may resurrection from the dead. Yun na naman na issue eh. Okay. Pero ano sagot ng Panginoon sa kanya? Ay, naku kayo talaga. Hindi niyo maunawaan. Wala na kasing kasalan dun. Wala na kasing asawa dun sa halangit, kundi yung magiging marriage supper of the Lamb. Okay? Yun po yung sinasabi nating spiritual marriage natin sa Panginoon Diyos. Yung pagdating na araw, tayo po kakasal sa Panginoon. We are the bride. Okay? Siya pong ating groom. Okay? So, tingnan natin po. Next po. Meron pa bang slide dyan? Okay. Sabi ni Lord, the people of this age marry and are given in marriage. Okay, kasal-kasal kayo dyan. But those who are considered worthy of taking part in the age to come in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage. So wala na po sa langit na kasalan na parang katulad ng nag-aasawa ngayon dito. So hindi po yun yung issue. Kumbaga, ngayon, nag-aasawa, may pamilya, pero pagdating dun sa taas, wala nang physical na pag-asawa, wala na rin physical na pamilya.
Makikilala mo lang yung asawa mo, pero hindi mo na siya asawa. Wala ka ng longing na parang asawa. Ay, darling. Walang nang ganun sa langit. Why? Because we'll all be focused on our bridegroom, ang Panginoon Jesus. Okay? So, spiritual marriage na po yun. Hindi na po physical yung mga marriage doon. I'm just showing you the picture na hindi pang forever yung marriage at yung family dito. Okay. Let's conclude this. Unang-una po. The society, yung ating komunidad, ang ating pamayanan will only be society because of the family. Hindi una agad na nag-create si Lord na, okay, ito, unang bahagi ng society agad. Hindi. Pansinin niyo, pamilya agad. Pamilya agad. It is God's way to propagate the earth, basic building block, kumbaga sa construction, yung pundasyon of society. Pati yung church. Pansinin niyo mga churches po, pamilya, pamilya, pamilya. Ito nagsisimula. Okay? Tingnan mo mga komunidad, mga barangay. Hindi naman ito grupo ng mga lalaki lang. Grupo ng mga babae lang. Hindi eh. Pamilya. Kaya nga pag nag-aayuda, pamilya. Di ba? Pamilya po tayo. Of course, gumagamit yung ibang term ng society, like medical society, pero mga temporal, lang po itong mga society, kumbaga, for a certain purpose lang. Legal Society, Society of Seven, sa mga marunong sa music dyan, Apo Hiking Society. Pero pansinin niyo po, any society, anumang pamayanan yan, pamilya ang kasali dyan. Okay, sabi ni Ken Ham, the family is the first and most fundamental of all human institutions na inordain ng Diyos sa Scripture. At ito daw po yung educational unit na kung gagamitin ng Diyos para maipasa yung knowledge of God from one generation to the next. At we will be talking about that sa part 4 po natin. Okay. And the conclusion is, hindi lahat to ay magkakapamilya ng sarili. Okay. Sinabi ho yan mismo ng Panginoon Jesus na not all will get married. But you can still enjoy a family. Bakit po? Nakasulat po yan sa Matthew 10, 19 yan, 19. Matthew 19, please correct that. Matthew 19, 10 to 12. Ang tinatawag po ni Lord na eunuch, okay? Sabi nyo nga po eunuch. Eunuch, okay? Galing po ito sa salitang saris, okay, which means incapable of marriage. Okay? Pastora kayo, paano ba yun? Bakit ganun? Pag nanonood po kayo mga K-drama, tsaka mga historical na mga palabas na ibang mga nasyon, makikita, may eunuch po. Yung mga eunuch po, ayan yung mga pinagkakatiwalaan ng mga emperor, ng mga hari, para maglingkod na lang sa pamilya nila, maglilingkod na lang. Bakit po? Ang may tatlong binanggit dyan na mga klase ng eunuch. Yung eunuch po have been so from birth. Kumbaga, may problema na po talaga congenitally. Bakit po? Yung eunuch po medyo, ano muna tayo parental guidance. Parental guidance. May part po sa genital ng lalaki, okay? Na sa testicles nila, kapag ikaw ay from birth na eunuch ka na, ibig sabihin, nagka-problema agad yung iyong genital. Okay, kaya hindi ka talaga magiging capable na mga anak. Okay? Lalaki po itong mga eunuch. Pangalawa, meron namang eunuch na ginawa daw ng tao. Bakit? Kinastrate, kinapon. Baka. May ginawa dun sa testicles ng lalaki para hindi na siya anak. Gawa ng tao. At yung pangatlong sinasabi ng Panginoon Jesus, pinili na lang niya na maging eunuch, maging single, panghabang buhay. Bakit? Para sa Diyos. Maglilingkod siya sa Diyos. Huwag niyo nang tingnan yung kaliwat kanan niyo kung eunuch siya. Huwag na ganun. Baka checkin niyo pa. Huwag na po. We are saying na hindi lahat talaga, meron talagang pag hanggang dumating ang Panginoon, hindi na po mag-aasawa. At walang problema po yun. Maganda, you still enjoy a family, you have your parents, you have your siblings pa rin, okay? At wala pong problema yan. Wala pong problema. Although, bawal talaga ang castration na sa Israel, parang may gumagawa pa rin po. No po. Sa panahon naman natin po, sa Philippines lalo na wala naman po. Ito na lang po siguro, kailangan natin tandaan. Do not remove or change the foundation that God has already established. Huwag ka makiuso, kasi hindi na uso, pastora kayo eh. So, tatanggalin mo na, papalitan mo na. No, don't do that. If you do so, mananagot ka sa Panginoon.
At magkakaroon talaga ng consequences sa iyong buhay. Your family is too precious na gusto niya pagpalain yung pamilya mo. At gusto niya ma-envision nyo kung ano yung vision niya para sa pamilya nyo. At hindi lang yung vision ninyo kanina. Okay. For those who are planning to have your own family, hindi pa po late to build a strong foundation na naka-align sa in-establish ng Diyos. At kung ikaw ay na-born again na po sa dating buhay, and you have chosen to obey Him, then I encourage you to be the kind of family that God has purposed you to be. And for those who have committed blunders in following God's blueprint, hindi pa po huli ang lahat na magsisi po, humingi po ng tawad sa Panginoon Diyos at tumalikod na po dun sa buhay na alam natin na hindi po yun ng God's kind of family. Okay? Make specific actions to correct the foundation. Habang maaga pa, or kahit parang sabihin nyo late na, ikaw, subukan mo pa rin sa tulong ng Panginoon Diyos na iayos yung pundasyon. Ayusin yung pundasyon. God's grace is sufficient for us to be God's kind of family. Alright? Ang hindi po natatapos ang kwentong ito ngayong araw na ito, we'll be serving our communion. We are blessed to have a greater family than our biological family. Yung iba sa atin, parang, Pastora, kay hindi yan yung family na gusto ko sana. Pero salamat sa Diyos, we have a greater family here. Our spiritual family. We belong to the family of God. Sige po, deacons, please come forward. Dahil sa kasalanan po ng tao ay naguho o matatag na pundasyon. Ngunit salamat sa Diyos sa kanyang ginawang retrofitting. Ginawa niyang rehabilitation plan. But more appropriately, yung redemption plan. Hinugasan ka na ng dugo ng Panginoon Yesus. Siya po'y namatay sa krus para sa iyo. Upang bigyan ka ng klaseng buhay ng pundasyon na maganda. Na anuman ang sitwasyon ng pamilya mo, you still have the family of God. Okay? At yung mga hindi pa kasal dati, napansin niyo na po, nakilala nila ang Panginoon na ibalik nila unti-unti the God's kind of family, nagpakasal po sila. Marami na rin kwento ng kanilang confused life, pero binalik ng Panginoon sa original nilang identity kay Kristo. Ang mga naghiwalay na at muntik nang maghiwalay ay nagbumabalik na ulit sa plano ng Diyos sa kind of family dahil nakita nila ito in the light of God's Word. Thank God for God's redemption plan na bago na ulit, nababawi na at bumabalik na dun sa original. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa pag-ibig mo na hanggang ngayon tumutulong po sa amin, Panginoon, upang to be the kind of people that you want us to be. And thank you because we are part of God's great family, Panginoon. And we're so glad. Thank you for dying on the cross and for shedding your blood para sa amin. Salamat sa pagpapatawad, Panginoon, at paglilinis. Banal na Espiritu, tulungan mo po kaming sumunod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We'll be singing that song, I'm so glad I'm a part of the family of God. At pagdating po sa inyo, you may eat of the bread and drink of the wine. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood, joint heirs with Jesus as we travel this sod. I'm a part of the family of God. Once again, I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood, joint heirs with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. For the last time, I'm so glad
I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join theirs with Jesus as we travel this sod. For I'm part of the family of God. Ang ganda ho ng pamilya na biologically magpapamilya kayo and at the same time, spiritually, your family. Ang dalawang biyaya ho yun. Salamat sa Diyos. Abangan ho natin ang part 2 po, kung ano po talaga ang design. Kumbaga, ano po ang architectural na gawa, na disenyo ng tahanan ng Diyos. Okay. Reflection na ba? Okay, sige po. Alright. Okay, mag-grupo-grupo tayo ulit. Pagkatapos po nito, ang tanong lang po ay, ano ba yung picture na yan? Kumusta ang pundasyon ng inyong tahanan ngayon? Naayon ba ito sa standard ng Diyos? God's kind of family. Maging transparent lang po kayo. Sabihin nyo talaga, hindi po yun yung tama, hindi po yun ayos. Pero anong dealing sa inyo ni Lord? Okay? Para maka-identify naman po yung ibang mga kasama ninyo na totoong parang medyo magulo nga yung pamilya namin kasi ganito, nakapag-asawa na yung asawa ko, ganun, na-entangle na, mga ganun po. So, okay lang po, mag-i-open lang po tayo, okay? So, yung mga members ng church na official na, kayo na po manguna, please find your ka-age group, mga kalalakihan, kababaihan, at yung mga young professional. So, mga women po na adult, dito na lang po kayo, pero may couple po kayo. Okay, mga lalaki po dito po, yung mga lalaking may edad na. Ayan, may edad na po. Dito po sa kaliwa. Okay. Kung mga FSY po, mga young professionals po kayo, pwede po kayo bandarine. At yung mga youth, pwede sa likod.